Okay, manalangin po muna tayo. Panginoon Jesus, maraming salamat sa hapong ito, Panginoon, na kanyang magkakapipon-pipon sa baluwagan ito sa aming prayer and fasting. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na nag-ahayag ng iyong salita. Lord, hinihiling namin ito sa lahat ng aming sabuto ng anak na Jesus. Amen. Buti nga yung pinsan ko, hindi na high blood eh. Nagulat din ako nung pinatawag kami ni Pastor Ben dito. Akala ko ipag-play na kami mga pati, mga tatay. Kaya nagulat ako nung sabi niya na, bibigyan ko kayo naman magsasalita. Sabi niya, sabi ko nga, Lord, buti nga uminom ako ng pang-high blood ko kanina, Pastor. Pero ito ay talagang kailangan natin training talaga. Kasi ito na po yung panahon, ito na yung last days. Yes. Na sana nga. At ang yung naibigay po sa amin na topic ay yung sa John 1:14, 14, verse 12 to 14. Babasahin ko na lang po. Pagkatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa sa pakaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Verse 13. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Chapter 14. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Ito naman po yung aming naging obserbasyon sa John 14 verse 12 to 14. Ito po yung kami kanina nung kami ay nag-usap-usap. Pero mas marami ata sila. Parang naano na lang ako. Pero nag-ipag-share din ako sa mga grupo kanina. Ito po ang aming naging obserbasyon sa Jeremiah 14, 12 to 14. John 14, 12 to 14. Pinaka-high blood talaga. Kung sino man ang nananalig kay Jesucristo at anuman ang kanyang hihilingin, ito'y ipagkakaloob ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At ito naman ang aming aplikasyon dito sa verse na ito. Sa ating buhay, si Jesus ang daan upang ating mga panalangin ay sasagutin ng Diyos Ama. Sabi nga sa Mark chapter 11 verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Meron pa dito sa Jeremiah chapter 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at may hiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Anumang pagsubok ang harapin natin, tandaan natin nandyan ang Panginoon upang tumulong sa atin.
ito nga po yung ano ng topic namin, ito yung answered prayers. Meron lang po ako konting testimony na i-share sa inyo. Lalong-lalo na sa aking buhay. Alam nyo, mga kapatid, hindi nyo pa ako lubos na nakikilala. Ako ay minsan nanlalamig ako, gano'n. Hindi ako masyadong nakikita rin dito sa church, gano'n. Pero alam nyo, sa totoo lang, laging nandyan yung Lord sa buhay ko. At ito nga yung aking konting testimony sa buhay ko. Na kahit ano man yung naging trabaho ko noon, naging tricycle driver, nagtitinda ng ice candy, gano'n, nag-shine shoe boy din ako. Hindi ko lubos akalain na mapagtapos ko ang aking mga anak. Yung mga 5 babae na aking anak. At si Jael na nag-aaral pa ngayon. Alam nyo, sabi ko nga, kung hindi ako nakakakilala sa Panginoon, kaming mga sa aking buong pamilya, ay hindi ko yun magagawa. Dahil kung wala yan, si Lord, sa aming buhay, hindi po yan mapangyayari yung mapagtapos ko ang aking mga anak. Kaya yun lang po mga kapatid, yung aking nag-share. Napakabuti po ng Panginoon sa aming buhay, sa aking buhay, na halos hindi ko alam kung saan ako kukuha. Kaming mag-asawa, si Sister Ines, kung saan-saan siya magkikipaglaba, o ganun, kung saan-saan kami nag-ano para lang matustusan namin ang aming pamilya. Kaya ito na nga yung tama doon sa aking word, doon sa aking chapter na binigay sa akin ni Pastor Ben, na kahit maiksi man lang siya, ito na nga yung answered prayer. Answered prayer po ako sa buhay. Maraming salamat. Okay, nakita niya yung